Ayon sa Bilyonaryo News Channel, Senate President Vicente Soto III and Senator Loren Ligarda have agreed to a term sharing arrangement after Kutoks fizzled out. Oh, yan yung lumalabas na parang balita na ang paraan na ginawa ng mayorya para hindi matuloy ang Senate change o kudita, inoffer kay Loren Ligarda na yung patapos na ng term, ibibigay na kay Loren. Yan yung di umano yung napag-usapan, term sharing. Lalo pa yung kung mapansin natin, yung post kasi ni Senador Kiko, ang post ni Senador Kiko Pangilinan, ang nakalagay, power sharing. Ayan Kiko Pangilinan, hashtag power sharing. Pero sabi naman ni Senate President Soto, hindi totoo yon. Hindi daw totoo na nagkaroon ng usapan na magkaroon sila ng term sharing. Pero may mga senador na nagbanggit ng term sharing. May usapan daw ng term sharing. Si JB Ejercito, si Mig Subiri. Anyway, hindi natin alam. Posible naman talaga na yung pagtawag ng Malacanang, ang inoffer ng Malacanang, wag na munang magkaroon ng change ng liderato ngayon, manatili na mula si Senate President Soto. Pero sa huling part ng term, si Loren na ang papalit. Parang ganon. Pero ibig sabihin, hindi pa rin kasama yung grupo ng Duterte Senators. Yun lang naman ang malamang ayaw ng Malacanang dyan Na kung ang liderato ng Senado ay, ang nasa likod ng liderato ng Senado ay yung mga pro-Duterte na senador. Kaya okay naman kasi sa Malacanang si Loren Ligarda. Okay naman sa Malacanang. Pero ang tanong, sino ang kasama niya sa mayorya? Kung ang kasama niya kasi sa mayorya ay sila Amy Marcos, sila Marcoleta, yung minority, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang yon. Pero siyempre, kung ang Senate President ay si Loren, kasi magkakaroon ng term sharing, sa huling part na ng term, si Loren na ang Senate President. Pero kung ang kasama niya sa mayorya na nakasuporta sa kanya, ito pa rin. Sila Soto, Lacson, Subiri, Win Gatchalian, Erwin Tulfo, okay yan sa Malacanang. Kaya parang dito ang malinaw dito, una, talagang nagkaroon ng maniobra ang minorya. Talagang minaniobra nila na magkaroon sana ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Malinaw yon na nakita natin, talagang gumalaw sila. Kaya lang, ang malinaw din, hindi nagtagumpay ang kanilang maniobra. Yan yung nangyari. Na-counter ng mayorya. Kung ano man ang ginawa ng mayorya, totoo ba na nagkasundo sa term sharing, hindi natin kumpirmado. Pero habang mainit yung issue na yan, may kausap ako na sabi ko, anong nangyayari? Bali-balita daw, tumawag ang Malacanang. Narinig ko rin yung isang reporter na nag-i-interview habang naglalakad si Senate President Soto. Napanood ko yung interview ng isang reporter, ang tanong niya, tumawag daw po ang Malacanang. Siyempre, hindi naman kinumpirma ni Senate President Soto yun. Kasi kapag sinabi niyang oo, kapag sinabing tumawag ang Malacanang, siyempre lalabas niyan, hawak ng Malacanang ang Senado. Hindi naman siyempre nila aaminin yan. Pero alam naman natin, may interes ang Malacanang sa liderato ng Senado. Alam nga namang walang interes ang Malacanang dyan. Siyempre gusto nila ng leadership ng Senado na acceptable sa Malacanang. Hindi man siyempre ang Malacanang ang pipili ng Senate President o ng leadership ng Senado, pero hindi papayag ang Malacanang na makontrol ng oposisyon ang Senado. Lalo na kung ang nasa likod ng mga liderato ng Senado ay katulad na nila Amy, nila Marcoleta. Kasi palapit na ang 2028 elections. Hindi pwede na ang humahawak ng liderato ng Senado ay sila Marcoleta, sila Cayetano at sila Amy Marcos. Sila Bongo, sila Bato. Hindi pwede yun. Ang ginagawa kasing strategy nila Cayetano, hindi sila yung hahawak ng liderato. Ibinibigay nila sa iba tulad kay Loren. Pero ang totoo, sila ang magpapatakbo ng Senado. Hindi katanggap-tanggap yan sa Malacanang. Ay syempre, pag hindi tanggap sa Malacanang, mamumroblema ang Senado.
kailangan acceptable sa Malacanang. Ngayon, okay sa tingin ko sa Malacanang si Loren Legarda, pero dapat ang nasa likod niya yung mayoryang kasama niya ngayon. Kaya posible rin talaga yung term sharing. Posible rin yung term sharing. Ibig sabihin, anuhin na muna si Senate President Soto sa ngayon. Pagkatapos ng patapos na ang term, si Loren na. Pero ang magsusuporta pa rin kay Loren, sila Soto, sila Lacson, itong grupo ngayon na nakasuporta sa kanya. Sila Mig Subiri, sila Win Gatchalian. Ayan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Loren Legarda kasi, ang problema lang naman ni Loren, yung sa anak niya eh. Hindi naman sangkot si Loren sa mga anomalya sa flood control eh. Wala siyang kasong pinuproblema sarili niya. Ang may problema talaga na malaki, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, sila Estrada. Kasi talagang tinitindigan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, talagang irerekomenda nila na kasuhan ang mga ito. Non-negotiable kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson yun eh. Para sa kanya, yung kanilang rekomendasyon, sabi niya, papanindigan nila yon. Ano ba ang rekomendasyon? Ang rekomendasyon ay kasuhan si Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Kaya nga umaalma ang mga senador, lalo na yung minorya, bakit naman daw ganun ang rekomendasyon ng Blue Ribbon? Eh syempre, Senate Blue Ribbon yan. Bakit naman irerekomendang kasuhan ang kapwa nila senador? Si Loren Legarda talaga kasi, hindi naman siya kasama doon sa grupo na yun ng minorya eh. Mas malapit siya sa grupo nila Mig Subiri, Soto, Lacson. Kaya lang, tungkol doon sa problema ng anak niya, baka naman napag-usapan na rin yon. Maraming concessions yan, mga kabunyog. Hindi yan aaminin kung ano man yung mga napag-usapan dyan. Siyempre sa kanila na lang yan. Nakialam ba ang Malacanang? Ano ang sinabi ng Malacanang? Hindi nila aaminin yan. Saka hindi naman yan ibubukas sa publiko. Kasi masisira yung imahe ng Senado. Na ang Senado pala ay ng Malacanang. Pero sino bang maniniwala na walang interes ang Malacanang sa leadership ng Senado? Papayag ba ang Malacanang na ang leadership ng Senado ay si Loren? Tapos ang nasa likod niya sila Amy Marcos? Lalo pa ngayon na si Amy Marcos, tahasan ng lumalaban sa kapatid niya. Hindi papayag yan, hindi papayag. Kaya sa tingin ko, gumalaw din ang Malacanang nung hapon na. Nung magbalik ng session sa hapon, nag-resume kasi nag-suspend. Pag-resume, wala na, hindi na nakita. Ito na lang yung nag-attend sa session nung nag-resume. Kaya nga sabi mismo ni Senator Loren Legarda, wala na ang minorya, tayo na lang yata sa mayorya ang nandito. Totoo naman. Hindi na nagpakita yung mayorya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.